Hiniling ng kampo ni Sara Diskaya na ilagay siya sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa tagapagsalita ng NBI, nag-hire ng urgent motion ang kampo ni Diskaya sa korte sa Lapu-Lapu City, Cebu at binigyan ito ng 10 araw ang ombudsman sa Visayas at ang NBI para magkomento kaugnay nito. Hiniling din ni Diskaya na makadulo siya sa mga pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Ang sabi pa ng NBI, hiniling din ng 8 opisyal ng DPWH na kapwa-akusado ni Diskaya na mapunta sa kustodiya ng NBI sa Davao City. Kasalukuyang nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail si Diskaya at 8 kapwa-akusado kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Bago dalhin si Diskaya sa kulungan, saglit na bumisita ang kanyang 2 anak. Inaasahan din na dadalhin sa Cebu ang isa pang akusado na si Roma Angeline Rimando na nauna na rin sumuko sa Pasig Police. Masayang sinalubong sa NAIA Terminal 3 ang mga Pilipinong nagbalik Pilipinas. Pero meron ding mangibang bansa at doon na sasalubungin ng Pasko. Mula sa NAIA Terminal 3, saksila si EJ Gomez. EJ? Pia, nandito nga tayo sa arrival area ng NAIA Terminal 3 sa Pasay City at dagsa ang mga kapuso nating naghihintay sa pagdating ng kanilang kaanak na muli nilang makakasama ngayong Pasko. Di pa gaano kaluwag ang pila ng mga sasakyan dito sa NAIA Terminal 3 simula mag-aalas 9 ng gabi sa departure entrance. Tumatagal lang ng ilang minuto ang mga nakaparadang sasakyan na nagbababa ng mga pasahero at kanilang mga bagahe. Ganyan din sa kalsada sa baba sa arrival area. Mabilis ding nakakaalis sa mga sasakyang sumusundo na mga pasaherong dumating sa NAIA. Wala rin gaanong pila ng mga pasaherong pumapasok sa departure entrance ng NAIA Terminal 3. Masusing chine-check ang mga dokumento ng mga pasaherong pumapasok ng paliparan. Hindi pa ganun ka-crowded sa may departure floor ng NAIA Terminal. Sa tala ng Manila International Airport Authority o MIAA, umabot sa mahigit 170,000 ang bilang ng mga pasaherong nagtungo sa Terminal 1, 2 at 3 ng NAIA kahapon. Mas mataas yan ng mahigit 5% kumpara sa kabuang bilang ng naitala sa parehong araw noong 2024. Ilang mga pasahero na nakausap natin ang nagsabi na less hassle raw ngayon ang pagbiyahe sa NAIA sa tulong ng mga bagong installed na self-check-in counter. Wala pa raw 10 minuto ang kailangan sa pag-scan ng kani-kanilang mga passport bago makakuha ng mga boarding pass. Ngayong gabi may pila sa immigration counter pero di naman ito gaanong humahaba dahil may hiwalay na immigration lanes para sa mga OFW, diplomatic passport holders at mga pasaherong nasa business class. Meron ding immigration e-gates para sa mas mabilis na pagproproseso ng mga pasahero. Marami sa mga kababayan natin nagbalik Maynila o balik Pilipinas ang sinasalubong ng kanilang mga kaanak sa may arrival area ng NAIA Terminal 3. Mahigpit na yakap at matatamis na halik ang dala nila. Ang iba naman na naghihintay may pa-banner at balloons pa para raw isurprise ang pagdating ng kanilang mga pamilya na muli nilang makakasama sa Pasko. Meron tayong nakausap na galing lang sa probinsya. Meron din naman na umuwi pa mula sa ibang bansa gaya ng Amerika. Galing po kami sa Tacloban. Malis kami doon mga 7 ng gabi. The flight was nice. 2 of my children are studying here in Manila. So, malaking bagay na holiday ngayon, magsasama-sama ang pamilya, lalo na't Pasko, with my siblings who are also here in Manila. I feel very happy because I get to spend Christmas with my family and I get to have a fun time with them. I just want everyone to be happy with me. Surprise lang to para sa kapatid ko galing USA kasi 3 years bago umuwi at first time niya magki-Christmas ulit dito at saka New Year. So gusto niya ma-experience naman. Pia, ayan nga nakikita natin no, sa aking likuran. Ito yung ilan sa mga kapuso natin na dumadating. Ito yung arrival area at yung karamihan sa kanila no, kasabay na nilang naglalakad yung kanilang mga kaanak, bit-bit yung kanilang mga bagahe. No. Ayan, nakikita nyo may mga nagyakapan dito. No. Yung iba dyan, ako, mag-boyfriend, girlfriend, mag-aasawa at magkakaibigan. Ito naman mga taong kumbaga parang nakapila. May barrier kasi dyan na itinalaga no, para mas maayos itong foot traffic dito sa arrival area. Ayan.
Ayan, tuloy-tuloy yung dagsa ng mga kapuso natin dito sa arrival area. Ganon din no, yung mga kapuso natin na nasa taas naman sa departure area. Sa mga oras na to, unti-unti na rin nadadagdagan yung pila dun sa mga counter sa pag-check ng kanilang mga bagahe. Yan muna ang latest mula rito sa Pasay City. Para sa GMA Integrated News, ako po si EJ Gomez, ang inyong saksi. Ginahasa, iniumpog at sinakal hanggang mamatay. Yan po sinapit ng 5 taong gulang na babae nangangaroling lang sa Santo Tomas, Batangas. Arestadong 2 suspect na aminadong gumamit ng droga. Saksi si John Consulta, exclusive. Pasado alas 10 ng umaga nitong Biyernes nang makuha na ng CCTV ang 5 taong gulang na babae habang nangangaroling sa tapat ng isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Sa kuha naman, isa pang CCTV, makikitang pinapasok ang bata sa bahay ng isang lalaking nakapulang t-shirt. Kinabukasan, natagpuan ang 5 taong gulang na musmos na si Mary Ayabella Villamor na nakasilid sa sako. Wala ng buhay at ayon sa pulisya, positibong ginahasa. Binalikan din ng pulisya ang ipangkuha ng CCTV sa lugar. May isang kuha pa sa lalaki na kapula na nagpapasok sa bata sa bahay habang hawak ang isang bagong biling sako noong ding Biyernes. Sa kuwang ito pasado alas 12 ng hating gabi nitong Sabado, nahagip ang paggalaw ng mga halaman. Sinasabing ito ang punto kung kailan inihulog ang sako na naglalaman ng labi ng bata. Nitong Sabado rin, inaresto ang 22 anyos na lalaking nagpapasok sa bata. Gayon din ang 33 anyos na kasabot umano niya sa krimen. Pag-amin ng isang suspect, brutal ang paraan ng pagpatay sa bata na kanila raw ginahasa, iniumpog at sinakal. Ano ba ginagawa mo sa loob ng bahay ng mga tayo na yun? Ano ginagawa mo? Gumagamit, sir. Ng... Nagbabawal na gamot. Tapos, ano nangyari? Dumating na po ang punto na doon na po sa taas yung bata, iba na po yung takbo ng utak po namin. Sino po nang gahasa doon sa 5-year-old? Kami pong dalawa, papatay na po yung bata. Tapos po? Saka po yun, doon inumpisahan yung panggagasa. Ginahasa pa rin yung bata? Opo, sir. Kahit napatay na? Opo, sir. Di naman nagbigay ng pahayag ang isa pang suspect. Na-recover sa mga suspect ang ilang sachet ng shabu at drug paraphernalia. Nakuha rin ang tsinelas ng biktima na itinago sa likod ng dingding ng bahay. Sa mismong lugar na aking kinatatayuan, pumwesto ang 5 taong gulang na ating biktima na humarap dito sa gate na to para mangaroling. Ang hindi niya alam, ang 2 lalaking nasa loob ng bahay na ito ay meron na palang maitim na balak sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala ang lolo ng biktima na wala na ang kanyang kinder 1 na apo. Mahal na mahal mong apo ay ganyan na sasapitin. Kaya hindi ko po masabi ang sakit na nararamdaman ko. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko pa makukuha ang katarungan niya. Inihanda na po namin ang pagpa-file ng kasong rape with homicide at saka Republic Act 9165 dun po sa mga illegal drugs at illegal paraphernalia na nakuha natin sa mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Hindi na po yung mga mabibiktima ng paputok ang binabantayan ng DOH ngayong Kapaskuhan, kundi pati na yung mga kaso ng stroke at atake sa puso. Saksi si Mark Salazar. Naka-code white na lahat ng government hospital sa buong bansa. Paghahanda sa mga isusugod sa ER dahil sa 3 malalaking banta sa kalusugan ngayong holidays. Ito palang unang week ng surveillance namin. 10 stroke, 15 acute coronary syndrome na ang naitala. Talagang tumataas ang stroke. Road crash injuries. Ayan, matraffic, nagmamadali, nakainom, distracted driving, sinasagot yung Christmas greeting habang nagmamaneho. And of course, the firework-related injuries. Sa Philippine Heart Center na main referral hospital ng mga inaatake sa puso at nai-stroke, nag-a-average na sa 45 to 60 patients ang isinusugod kada buwan. What is the link between the stroke and holiday heart syndrome? Holiday heart syndrome is a condition that is caused by overindulgence in alcohol, stress, sometimes dehydration,
or irregular sleep patterns during the holidays, and this causes or triggers. Sabi nga nila, too much of anything is bad. Kaya ang paalala, huwag sosobra sa alat, sa tamis at taba. Dahil once a year lang ang Pasko, sinasabi nila, naku, di bali na yung bawal. Kakain sila ng lechon, kakain sila ng matatamis, kahit diabetic sila. Dahil may gamot naman, dahil meron namang pang-cholesterol nila. Famous last words yun kasi they end up in the emergency room. Actually, ang babata na rin yung mga nai-stroke as young as 29. Panahon din ng asthma attacks. Katunayan sa National Kidney and Transplant Institute at Heart Center, difficulty in breathing ang isa sa malimit ngayong emergency case. See the highest number of asthma exacerbation visit in the emergency room actually is on January. So most probably because of the pollution or the firecracker effects. Isa rin sa pagtutuunan ng pansin sa Kapaskuhan ang mga kasong may kinalaman sa mental health tulad ng anxiety at depression. Bagay na hindi raw sa ER matutulungan. Sometimes they will come to you, masakit ng dibdib, nahihirap huminga, pero yung pala ang problema nila, mental health. They're lonely, their families are elsewhere. Kaya nga, minention ko kanina at ulitin ko, 1553, yan yung aming helpline ng National Center for Mental Health. Sa pinsala naman ng paputok at pailaw, kwitis pa rin, 5-star at boga ang pangunahing dahilan. At karamihan ng mga nasusugatan ay edad 10 hanggang 14. Pagdating sa nakababahalang numero ng road crash, 31% ang itinaas ng kaso ngayong taon kumpara nung isang taon. 71% sa mga kaso ay lasing sakay ng single na motor. Number one cause of death of children in the Philippines is road crash injury. Whether that's holiday or not, either a two-wheeler or pedestrian or in a vehicle. Muling paalala ng DOH, huwag makalimot sa gitna ng saya at kinang ng Pasko para ligtas at malusog ang salubong sa bagong taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Bagamat hamon ngayon ang pagbabudget dahil sa mahal ng bilihin, hindi pwedeng mawala ang hamon sa Noche Buena ng marami. Kaya para-paraan lang ang ilang mamimili sa Quiapo, Maynila. Ito po scrap 1 po, slice. Ito po 1 po. Ito po, kung may matitira, hati-hatiin na lang para marami. Ang nabili niyang 1/4 scrap ham nasa 450 pesos, habang 470 pesos naman ang 1/4 na sliced ham. Papatak sa 1,800 pesos ang 1 kilo. Wala pong budget para lang magkaroon ng yung mesa namin. Para pagdating ng Pasko, happy together kami. Tumaas ng 20 hanggang 40 pesos per kilo ang presyo ng mga binibentang ham sa Quiapo. Nagmahal naman ng halos 2,000 piso ang lechon sa La Loma, Quezon City kung ikukumpara noong nakaraang taon. Ang regular size na 10 to 11 kilos na lechon, 16,500 pesos na mula sa dating 14,500 pesos. Nasa 1,700 pesos naman ang per kilo nito. Tumaas po kaya lang pagtawad ng customer, talagang tumatumal. Kahit tumabla o malugi ng konti, bigay po para wag lang matira. Pati sa Divisoria, hindi maiwasan ng ilan na magreklamo dahil matumal. Reklamo ng mga tindera na uunahan na sila ng online shopping. Kaya ang pantapat nila, 5,100! Medyo abot kaya po yung presyo dito sa taas sa may bodega. Ayun po, kaya nagpunta po kami. Mas gusto ko po kasi yung nakikita dun sa personal para mas okay po. Pag sa online kasi mas matagal pa. Dito bibilhin mo na lang tapos andyan na agad. Ayon sa Bangko Sentral, hinihikayat nilang gumamit din ang mga ninong at ninang ng e-wallet dahil mas ligtas at mas madali. Pero patuloy naman daw ang paggawa ng malulutong na perang papel na hinahanap-hanap ng mga inaanak kapag Pasko. Tinanong namin ang mga kapuso online kung ano ang mas gusto nilang matanggap. Pera ba, e-money, regalo o kung sapat na ba ang presents ni Ninong at Ninang miski walang present. Sagot ng isa, mas gusto niyang personal na iabot ang pera para may mano sa mga inaanak. Sang-ayon din ng isa dahil baka hindi raw magustuhan ng inaanak ang regalong ibibigay nila. Siguro na lang, mas maganda na yung cash kasi para sila na yung mamili kung anong gusto nilang bilhin. Para sa akin lang, mas mabuti yung cash. Kasi yung cash yung mama na lang yung bahala nun kung ano ang bibili niya.
Ang iba, Team E-Money, para kahit malayo, may pamasko. Ayaw naman ang ilan ng E-Money dahil tila katamaran na raw ito. Ang iba mas gusto pa rin ng regalo para di raw masanay ang mga bata sa pera. Akain na lang po kasi para sa akin, mas maganda yung practical. Katulad ng damit, magagamit po nila kaysa sa laruan. Hindi naman mapili ang ilan. Ang iba, sumagot ng all of the above. Okay na rin sa kaunting salo-salo. Lalo't ang Pasko raw ay para sa pamilya at para sa Panginoon. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.